Magandang araw mga kabayan, good news kasi dumating na yung bago nating stock ng Lana kontra Aswang. Kung mapapansin nyo, matagal tong nawala kasi matagal din siyang ginawa ng mga Antingeros del Negros at ngayon dumating na siya. Ito yung bagong lalagyan, no? Sobrang ganda niya. Ito yung kumukulo kapag merong aswang o masamang nilalang at elemento sa paligid. Binasbasan to ng mga Antingeros del Negros at nilagyan nila ng San Benito para mas maging mabisa yung gamit. So, dalawa yung available nating lalagyan. Pero pareho lang naman to mga kabayan. Pareho lang naman siya. Kung ano man yung dumating sa inyo. Pero yun, available na to. Hindi ko siya masyadong hinahawakan palagi kasi iba yung pakiramdam kapag hinawakan nyo tong Lana kontra Aswang. Pwede din tong panghilot. Pakita ko sa screen kung para saan siya pwede gamitin. Yan, basahin nyo na lang. Para sa mga interesado, nasa comment section yung link. Mag-message lang kayo or pwedeng mag-order sa Shopee. Salamat. Bago tayo magsimula mga kabayan, um, kung mapapansin nyo, may pukpok. Yan. May improvement kasi na ginagawa dito sa building kaya hindi ko maiwasan na merong pukpok. Masasayang naman kapag wala tayong upload para sa araw na to. So, yun. Konting tease lang muna siguro. Kasi by next week naman, wala na yan. Kaya pasensya na kung meron kayong maririnig na pukpok na nakakairita. Yun lang, maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Leo. Taong 1989, probinsya ng Iloilo. Nang mga panong ito, kasalukuyang nagtatrabaho bilang kawani ng DSWD itong si Leo. Nadestino sa mabundok na bahagi ng Iloilo. Pangkaraniwan sa binata ang madestino sa ganitong mga lugar. Ngunit ang karanasang inyong matutunghayan ay siyang nakapagpabago ng pananaw ni Leo. Kakatapos lang ng bagyo ng mga sandaling ito. Naatasan ang binatang magpunta sa isang liblib na barangay na sakop ng Lambunao sa probinsya din ng Iloilo. Pamamahagi ng relief goods ang kanilang pakay sa lugar at bilang nagtapos sa kursong medisina, pinili ng binatang magdala ng mga kagamitan sa panggagamot. Napansin naman ito ng isa sa mga kasamahan. Kaya kaagad siyang sinabihan na iwanan na lang ang mga gamit dahil walang naniniwala sa doktor sa baryong kanilang pupuntahan. Alam mo, Dok, walang magpapagamot sa'yo dun. Kahit sabihin mo pang libre. Kung ako sa'yo, iiwan ko na lang ang mga gamit mo. Tara na, nag-aantay na sa atin yung sasakyan eh. Wika ng kasamahan na itago na lang natin sa pangalang Daniel. Nag-aayos din ito ng kagamitan. Napansin ng binata ang 2 bote ng mamahaling alak sa bag nito. Alam mong bawal magdala ng alak sa pupuntahan natin, di ba? Bakit meron ka niyan? Tanong ni Leo. At dahil pasaway itong si Daniel, nginitian lang nito ang binata. Sa kabila ng babala nito, dinala pa din ni Leo ang mga kagamitan dahil hindi ito naniniwala sa sinasabi ng kasama. Pagkarating sa lugar, napansin ni Leo na tila ilag ang mga tao sa kanila. Kahit panong ibaba na ng mga kasama ang pagkain dala, tila wala pa rin interes ang mga ito. Ano bang nangyayari sa mga taga dito? Bakit parang takot sila sa atin? Tanong ni Leo. Hindi sila takot, Dok. Ayaw lang talaga nilang nakikisalamuha sa mga taga-syudad.
Hayaan mo na. Ang kapitan na lang natin ang bahala sa kanila. Tugon ni Daniel. Hindi maiwasan ng binatang magtaka kung bakit ganito ang reaksyon ng mga tao. Kaya pagdating ng kapitan ay kinausap niya ito. Pagpasensyahan mo na mga kabarangay namin, Dok, ha? Hindi lang talaga sila sanay na may mga taga-syudad na pumupunta dito. Siguro naman, nakikita mong nasa pusod kami ng kagubatan. Ni isa sa mga taong ito, hindi pa nakakababa sa bayan. Kung meron man, bilang na bilang lang. Wika ng kapitan. Pero Kap, paano po yung mga medikal na pangangailangan ng mga tao? Huwag mo sabihing ni isa sa kanila, hindi pa nagkakasakit. Tanong ng binata. Maniwala ka man sa akin o hindi, Dok. Totoo ang sinabi mo. Dahil malayo kami sa impluwensya ng modernong panahon, napapanatili namin ang magandang kalusugan at kung medikal na atensyon lang ang kailangan, meron naman kaming manggagamot dito. Yun nga lang, hindi siya nakasuot ng puting damit. Alam na ni Leo ang tinutukoy ng kapitan. Taliwas ito sa kanyang paniniwala, ngunit walang magagawa ang binata kung hindi erespeto ang nakaugalian ng mga taong nakatira sa baryong iyon. Isang linggo lang silang nanatili sa lugar at sa kasamaang palad, hindi pa naaabot ng kuryente ang barangay, kaya naman sulo at gasera ang nagsisilbi nilang ilaw sa gabi. Isang hapon, habang nagsasagawa ng pag-iikot, nadaanan ng grupo ni Leo ang mga taong gumagawa ng bahay. Nang aksidenteng mahulog ang isa sa mga ito at mabalian ng braso. Bilang doktor, likas kay Leo ang rumesponde sa mga ganitong kaganapan. Dali-daling lumapit ang binata upang suriin ang lalaki at kagad kumuha ng mga kagamitan upang malapatan ng paunang lunas ang pinsala ng kanyang pasyente. Tulungan niyo akong buhatin siya. Kailangan niyang madala sa bayan para maayos ang nabali niyang buto. Wika ng binata. Ngunit laking pagtataka nito dahil ni isa sa mga nakikiusyoso ay walang kumilos. Ilang sandali pa ang nakalipas. Biglang may nagsalita mula sa kanyang likod. Hindi na kailangan, iho. Makasama, dalhin niyo yan sa aking kubo at doon ko siya gagamutin. Wika ng matanda. Hindi makapaniwala si Leo dahil sumunod ang mga kalalakihan sa pinag-uutos nito. Teka, sandali lang, tay. Basag po yung buto niya sa binti, oh. Hindi po madadala sa hilot lang yan. Kailangan niyang maoperahan para maayos yung nabasag niyang buto. Tugon ni Leo. Nilingon siya ng matanda at tinugon. O sige na nga, bakit hindi mo itanong dyan sa lalaki kung kanino niya gustong sumama? Sa'yo ba o sa akin? Wika ni Mang Matias. Ibinaling ng binata ang tingin sa pasyente. Nagmakaawa itong dalin sa tahanan ng matandang tinawag nilang Matias. Wala nang nagawa si Leo kung hindi hayaan ang mga kalalakian. Ngunit para malaman ang mga magaganap, sumunod ito sa tahanan ng matanda at doon hindi inaasahan ni Leo ang mga masasaksihan. Inihiga ng mga kasama ang lalaking nabalian. Matapos ay naupo ang matanda sa bandang paanan nito. Pumasok sa tahanan ang isang babaeng may dalang dahon ng kung anong halaman at inabot ito sa matanda. Sa susunod mag-iingat ka, ha? Hindi sa lahat ng oras nandito ako para ayusin ang katawan niyo.
Wika ng matanda habang nagpapahid ng langis sa dahon. Inilapag ito sandali sa higaan. Laking gulat ni Leo nang biglang hilahin ng matanda ang binti ng lalaki. Napasigaw ito sa sakit, kaya pilit siyang pinapahinahon ng matanda. Magsasalita pa sana si Leo, ngunit pinigilan siya ng kapitan. Doktor, hayaan mo na si Mang Matias. Mas makakabuti kung manonood ka na lang sa mga mangyayari para maunawaan mo mga sinasabi ko. Wika ng kapitan. Pero Kap, basag po yung buto ng taong yan. Lalo niya lang papalalain yung kondisyon ng binti eh. Tugon ng binata. Hindi akalain ni Leo na maririnig pala ito ng matanda. Kaya napalingon ito sa kanya at nagsalita. Iho, halika. Lumapit ka dito. Wika ni Mang Matias. Bakit po? Ano pong meron? Tanong ni Leo. Sa tingin mo ba, may magagawa ka sa kasalukuyan niyang kalagayan? Tanong ni Mang Matias. Sa ngayon po, wala pero Kung wala kang magagawa sa kasalukuyang kalagayan ng taong to, hayaan mo ko. Dahil kaya kong lunasan ang pinsalang natamo ng taong to. pag-uusap ng dalawa. Matapos ay tinapal ng matanda ang dahon habang bumubulong, sabay iip sa binti. Makailang ulit niya itong ginawa at pagkatapos ay tinalian. Nag-aalala ang binata dahil alam niyang maaaring maimpeksyon ang sugat at mauwi sa pagkaputol ang binti ng lalaki. Ngunit ilang minuto lang ang nakalipas. Inutusan ni Mang Matias ang lalaki na tumayo. Akmang pipigilan pa sana ni Leo, ngunit wala na itong nagawa. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nakatayo ng matuwid ang lalaki. Naglakad palabas ng tahanan na parang walang nangyari. Hindi maipaliwanag ni Leo ang mga naganap dahil kung titignan, walang sayantipikong basihan ang biglaang paggaling ng pinsala nito. Alam kong nagtataka ka dahil hindi mo maipaliwanag ang nangyari. Isa lang ang sasabihin ko sa iyo, Doktor. May mga bagay sa mundo na hindi kailanman mauunawaan ng siyensya. Kung mauunawaan man, hindi nila ito kayang tanggapin dahil walang sapat na katibayang magpapatunay sa mga nangyari. Ang mahalaga, gumaling ang pinsala. Sapat na yon para sa amin. Wika ng matanda. Matapos ang kaganapan, muling bumalik si Leo sa kanilang tinutuluyan. Saktong naghahanda na ng hapunan ang mga kasama. Dok, tamang-tama ang dating mo. Tara, kain na tayo. Wika ni Daniel. Sige Daniel. Muna na kayong kumain. Busog pa ako eh. Tugon ni Leo. Hindi nakaramdam ng gutom ang binata sa kakaisip sa sinabi ni Mang Matias. Pumasok siya sa loob ng kwarto at nagpahinga. Habang nakahiga, pilit nitong iniisip ang nangyari. Ngunit kahit anong gawin ng binata, hindi nito mapagtagpi-tagpi ang pangyayari. Buong gabing nanatiling gising si Leo habang pinag-aaralan ang kanyang mga dalang aklat. Wala itong mahanap na sapat na kasagutan kung papaanong ipaliwanag ang biglaang paggaling ng lalaking iyon. Hindi na namalayan ng binata ang oras. Nagulat na lang ito
Dahil pagtingin sa labas ng bintana, maliwanag na. Lumabas ng kwarto ang binata at naganda na para sa kanilang gawain sa araw na yun. Kaso nga lang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ilang sandali pa ay dumating ang kapitan. Sinabihan silang hindi matutuloy ang pagpunta sa kabilang baryo dahil sa panganib ng pagguho ng lupa. At dagdag pa nito na maaaring tumagal ang pag-ulan hanggang sa hapon. Walang magawa si Leo ng mga sandaling iyon kung hindi ang tumunganga at pagmasdan ang mga taong masayang ginagawa ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Hanggang sa mapansin ng binata si Mang Matias, bumibili ng maiinom sa tindahan. Biglang pumasok sa isip ni Leo na puntahan ito at makipag-usap. Nagpaalam ang binata sa may-ari ng tahanan na kanilang tinutuluyan na itago na lang natin sa pangalang Mang Oscar. Binigyan niya ng mahalagang payo si Leo. Alam mo, hindi nakikipag-usap si Tandang Matyas ng basta-basta. Maliban na lang kung may dala kang masarap na inumin. Mahilig ang matandang yon sa alak at hindi niya tatanggihan ng isang bote ng alak na galing sa bayan. Wika ni Mang Oscar. Napagtanto ng binata na imposible ang sinasabi ni Mang Oscar dahil bukod sa umuulan, napakalayo din ng bayan. Kaso nga lang naalala nito ang sinabi ni Daniel. Daniel, di ba may dala kang alak? Nasaan na yung dala mo? Hindi ba sinabi kong bawal yun? Amin na, kukumpiskahin ko. Wika ng binata. At dahil mas mataas ang katungkulan ni Leo, walang nagawa si Daniel kung hindi ibigay ang dala nitong alak. Saan mo naman dadalhin yan? Baka pwede naman akong sumama. Ang mahal pa naman ng bili ko sa alak na yan. Hindi ko man lang matitikmo, no? Dok naman baka pwedeng palusutin mo na. Pakiusap ni Daniel. Dito ka lang. Mag-antay kang tumila ang ulan. At saka, tapusin mo nga muna yung report natin. Sandali lang naman ako sa pupuntahan ko Huwag nang maraming tanong. Tugon ni Leo. Matapos ay kagad na itong lumakad papunta sa tahanan ni Mang Matias. Pagkarating doon, napansin ng binatang bukas ang pintuan, ngunit walang tao. Kinatok ng binata ang pinto. Laking pasasalamat nito dahil may sumagot. Sandali lang. Nandito ako sa kusina. Wika ng matanda. Ilang sandali pa ay lumabas na ito sa sala at hinarap si Leo. Magandang umaga po, Tatang Matias. May itatanong lang po sana ako. Kung maaari po sana. Hindi pa man ito natatapos ang sasabihin. Kagad siyang sinagot ni Mang Matias. Pasensya na, pero abala ko sa mga gawain ko. Bumalik ka na lang sa susunod na araw. Wika ni Mang Matias. Ganun po ba? Naku, sayang naman pala tong dala kong bote ng mamahaling alak galing sa syudad. Sige ho, uwi na po ako. Tugon ng binata. Biglang natigilan ang matanda sa kanyang ginagawa at hinarap ito. Sandali lang. Kaya ko namang ipagpaliban ng gawain ito Hindi ka naman siguro magtatagal, di ba? Tanong ni Mang Matias. Napangiti naman si Leo
at kagad naupo sa harap ng matanda. Salamat po, Mang Matias. May ilang bagay lang po kong itatanong sa inyo tungkol po dun sa... Muli na namang pinutol ng matanda ang sasabihin ni Leo. Bago tayo dumako sa usapan, baka pwede na nating tikman yang dala mong alak. Wika ni Mang Matias. Inilapag ng binata ang kahon sa mesa at dali-dali naman itong binuksan ni Mang Matias na tila ba noon lang nakakita ng ganong uri ng alak. Kumuha ito ng baso. Walang pagdadalawang isip na nilagok ang alak. Matapos ibaba ang bote, tumingin ito kay Leo. Biglang nag-iba ang reaksyon sa mukha ni Mang Matias. Naging seryoso ito habang nakatitig ng diretsyo sa doktor. Alam mo, iho, ngayon lang ako nakatikim ng ganitong kasarap na alak. Maraming salamat, ha? Wika ni Mang Matias. Ganun po ba, Manong? Hayaan niyo po. Sa susunod kong pagdalaw, dadalan ko po uli kayo. Tugon ni Leo. Ngunit bigla itong natigilan sa naging tanong ni Mang Matias. Alam mo, dalawang uri lang ng tao ang nagpupunta sa akin na may dalang alak. Una, ang taong gusto kong pagtawanan at kutsain sa mga sasabihin ko. At ikalawa, ang taong gustong matuto ng lahat ng nalalaman ko. Alin ka doon, doktor? Tanong ni Mang Matias. Hindi nakapagsalita ang binata ng mga sandaling iyon dahil bigla itong napaisip sa sinabi ng matanda. Alam mo, Manong, sa totoo lang, wala akong may sasagot sa tanong mo eh. Dahil kahit isa akong alagad ng siyensya, aminado kong marami pa akong hindi alam. Lalo na sa mga kagaya nyo. Tugon ng binata. Inabot ng matanda ang baso sa binata at tinagayan ito ng alak. Uminom ka muna. Parang ako lang ang malalasing sa ginagawa mo eh. Wika nito. Ngunit malapit nang mapuno ang baso ng binata at patuloy pa rin ang pagbuhos ni Mang Matias hanggang sa tuluyan na itong umapaw. Manong, tama na po, puno na oh. Wika ni Leo. Ang mga sayentipikong kagaya mo, may hahalin tulad sa basong ito. Mahirap punuin ang sisid lang dati ng puno. Wika ni Mang Matias. Sabay kuha ng baso sa binata. Dire-diretso itong ininom. Napakasarap. Muling wika ng matanda. Inilapag nito ang baso sa mesa at nilagyan ng katamtamang laman, sabay abot kay Leo. Itapon mo ang laman ng iyong baso para malagyan ito ng katamtamang kalaman. Eto, para sa iyo ang tagay na yan. Kinuha naman ito ng binata at ininom. Hindi niya akalaing ang tagay na yun ang simula ng pagbabago sa kanyang buhay. Nagsimulang mag-usap ang dalawa tungkol sa mga katanungan ni Leo. Malugod naman itong sinagot ng matanda. At ayon dito, ang taglay niyang kaalaman sa panggagamot, mahina pa sa kanyang mga ninuno. Maraming siglo na itong pinagpasapasahan sa bawat henerasyon. Kung mamalasin, iho,
Maaaring ako na ang huli sa henerasyong iyon. Wala akong anak na pwedeng pagpasahan ng kaalaman. At kung meron man, hindi ko rin tiyak kung sasaluhin niya o hindi ang aking pamana. Kailangan ko ng isang taong handang magsakripisyo sa pagtulong sa iba. Pero mukhang malabo na akong makahanap ng ganon. Lalong-lalo na sa panahong ito. Pera ang pinakamahalaga sa tao. Wika ni Mang Matias. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nakaramdam ng panghihinayang si Leo at hindi sinasadyang nasambit ang mga kataga. Manong, kung mamarapatin niyo po, gusto kong matuto ng mga nalalaman niyo. Biglang tumawa ng malakas ang matanda at tinitigan sa mata si Leo. Ganun ba? Tignan natin. Malalaman natin yan bukas. Sa ngayon umuwi ka na. Baka abutan ka ng malakas na ulan. Tugon ng matanda. Kagad nang nagpaalam si Leo na parang may pagsisisi sa mga binibitawang salita. Kinabukasan gumanda ang panahon. Itinuloy ng binata ang kanilang gawain. At habang nag-iikot sa mga kabayan, isang bata ang aksidente namang nadapa at tumama ang noo nito sa bato. Nataranta ang mga magulang, kaya dali-dali naman itong binuhat ni Leo. Ngunit sa halip na gamutin, nagtaka ang mga kasamahan ng binata dahil itinakbo niya ito kay Mang Matias. Oh, hindi ba isa kang doktor? Bakit mo siya dinala sa akin? Tanong ni Mang Matias. Hindi ko din po alam, Manong eh. Sa ngayon, asikasuhin muna natin ang batang to. Kung hindi, mauubusan siya ng dugo. Tugon ni Leo. Nakita mo na kung paano ko manggamot. Gusto naman kitang makita sa pamamaraan mo. Ikaw ang lumunas sa batang yan. Wika ni Mang Matias. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ng kaba si Leo na tila ito ang unang beses niyang gagamot sa totoong pasyente. Dali-dali nitong kinuha ang kagamitan at laking pagtataka nito dahil parang hindi niya alam kung ano ang unang dadamputin. Dok, anong problema? Bakit nakatitig ka lang dyan sa mga gamit mo? Simulan mo na! Wika ni Daniel. Napatingin ito sa matanda na nooy nakangiti lang sa kanya. Maaari bang lumabas kayong lahat? Iwanan niyo kami ng estudyante ko. Wika ng matanda sabay sara ng pintuan. Naupo ito sa tabi ni Leo at hinawakan ang kamay ng binata. Pasensya na po kayo, Manong. Ano po natataranta po ako Tugon ni Leo. Nauunawaan ko. At ito ang sinasabi ko sa iyo, Leo. Dumating na sa punto na hindi natin na ilalabas ang ating kaalaman at kailangan nating umasa sa kung ano ang alam nating tama. Tugon ng matanda. Matapos ay inutusan niya ang binatang idampi ang kamay sa noo ng paslit. Ang katawan ng tao ay may natural na kakayahang pagalingin ang anumang pinsalang matatamo sa pamamagitan ng likas na enerhiyang nakapalibot dito. Ang kailangan mo lang gawin, matutunang ikonekta ang enerhiyang yon sa enerhiyang mula naman sa iyo, pati na rin sa paligid. Wika ni Mang Matias.
Pero, paano ko naman po gagawin yun? Tanong ni Leo. Isipin mong nagduduktong ka ng naputol na ugat ng tao. Paano mo ito ginagawa? At ano ang maaaring kakalabasan kapag natapos? Matapos itong sabihin ng matanda, ipinikit ni Leo ang mga mata. Pinakiramdaman ang init ng katawan ng bata. Unti-unti nitong naririnig ang mahinang pintig ng pulso na tila ba sumasabay sa pagtibok ng kanyang puso. Kakaibang init ang naramdaman ng binata sa kanyang palad. Ilang minuto pa ang nakalipas. Idinilat nito ang mga mata, sabay angat ng palad. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil biglang nawala ang sugat sa noo ng bata. Mahusay, Leo. Hindi na masama sa una mong pagsubok. Ngayon, siguro naman alam mo na kung ano ang ibig kong sabihin. Kaunting pagsasanay pa, bata, at magiging mahusay ka din sa ganitong larangan. Wika ni Mang Matias. Ang totoo, hindi ko po alam kung paano ko nagawa yun, Manong. Pero hindi na mahalaga. Ang importante, nailigtas ko yung batang to. Wika ni Leo. Tumangulang ang matanda at kagad binuksan ang pintuan. Pumasok naman si Daniel at nagtanong kung ano ang nangyari. Hindi naman na nagsalita pa ang binata dahil alam niyang hindi rin ito mauunawaan ng kasama. Hayaan mo na yun, Daniel. Galos lang naman yung nata mo ng bata eh. Kaya na ni Mang Matias. Wika ng binata. Tinignan nito si Mang Matias. Habang nakikipag-usap sa mga magulang ng bata, lubos ang pasasalamat ng mga ito dahil sa pagpapagaling sa kanilang anak. O siya, sige Dok. Mauna na ako magtanghalian ha. Nagugutom na ako eh. Sumunod ka na lang ha. Pagpapaalam ni Daniel. Pagkalis nito, kagad nilapitan ng mga magulang ng bata si Leo. Naku Dok, maraming salamat po ha. Sinabi sa amin ni Mang Matias na ikaw daw ang gumamot sa anak ko. Kaya maraming salamat talaga. Wika ng ginang. Ano po? Wala pong anuman. Wika ni Leo. Pag-alis ng mga panauhin, lumapit si Mang Matias at kagad itong kinausap. Dapat lang malaman ng tao ang kakayahan mo. Nang sa ganon, makapaglingkod ka ng maayos. O siya, bukas magsisimula na ang pagsasanay mo. Kaya ayusin mo na ang dapat ayusin. Pumunta ka dito ng maaga. Wika ni Mang Matias. Akmang tatayo pa sana si Leo nang bigla itong makaramdam ng panghihina. Muling napaw po ang binata at ilang segundo lang ay nawalan ito ng malay. Paggising nito ay nakahiga na siya sa papag na gawa sa kawayan. Akmang babangon na sana, ngunit pinigilan siya ni Mang Matias. Masyado ka pang mahina. Kaya magpahinga ka na muna. Wika ng matanda. Ano po bang nangyari? Bakit po ako nanghina ng husto? Tanong ni Leo. Ito ang unang beses mong kumonekta sa katawan ng ibang tao. Normal lang na makaramdam ka ng panghihina.
dahil ibinigay mo sa bata ang maliit na bahagi ng enerhiya mo. Pero ilang oras lang, manunumbalik na rin ang lakas mo. Tugon ng matanda. Muling nahiga si Leo at ipinikit ang mga mata. Ngunit bigla din itong napadilat nang makarinig ng mga kalabog sa labas ng kwarto. Pinilit nitong bumangon sa pag-aalalang baka may nangyari sa matanda. Ngunit bigla itong napasilip sa pintuan. Sinabihan ang binatang wag lalabas ng tahanan. Bakit po, Manong? Ano po bang nangyayari? Tanong ni Leo. Huwag ka nang maraming tanong pa. Pumasok ka sa kwarto. Ako na ang bahala dito. Matapos mag-usap ay kagad lumabas ng bahay ang matanda. Sinarado pa nito ang pintuan para hindi makalabas si Leo. Ngunit nakakita ito ng maliit na siwang sa dingding, kaya pinili ng binatang tignan kung ano ang nangyayari sa labas ng bahay. Nakita nito ang dalawang kataong nakasuot ng uniforme ng militar. May ilan pang nakasakay sa sasakyan. Nung una ay nakikipag-usap lang ito sa matanda. Ngunit kalaunan, tinutukan na ito ng baril ng isa sa mga armadong lalaki. At talagang nagbawatigas ka pa. Ilang ulit na kami nagbigay ng babala sa'yo, tanda. Kung patuloy kang magmamatigas, mapipilitan kaming ilagay ka sa lugar mo. Wika ng isa sa mga kalalakian. Ilagay sa lugar. Pasensya na, pero alam kong nasa tamang lugar ako. Kayo ba? Nasa lugar ba ang ginagawa nyo? Wala kayong karapatang manikil sa lugar na ito. Tugon ng matanda. Ihahampas pa sana ng isa sa mga kalalakihan ang baril kay Mang Matias nang biglang lumabas si Leo. Sandali lang, Commander. Hindi ba maigpit ay pinagbabawal ng pamunuan nyo ang manakit ng sibilyan? Saka tama bang narinig ko? Nangingikil kayo sa mga kawawang taong ito. Wika ni Leo. Doc. Ikaw pala yan. Ano pong ginagawa niyo sa baryong to? Hindi po ba dapat nasa syudad kayo? Mautal-utal na wika ng commander. Nagsipagbabaan ang mga kasamahan nito sa sasakyan at sumaludo sa binata. Hindi pa ba sapat ang pondong binibigay ng aking ama sa adhikain nyo? Hindi ba dapat kayo nagtatanggol sa mga taong to? Wika ng binata. Habang nagsasalita ito, bigla namang dumating si Daniel. Inakay ang matanda papasok ng tahanan. Bakit inuutosan ni Leo ang mga sundalong yan? Mataas ba ang katungkulan ni Doc sa pamahalaan? Tanong ni Mang Matias kay Daniel. Naku, Lolo Matias. Wala nga pala kayong alam tungkol sa kanya, no? Hindi po mula sa pamahalaan ng taong yan. Mga rebelde po sila. At ang ama ni Leo ang nagpupondo ng kanilang mga adikain. Naku, patay. Nasabi ko tuloy. Yari na naman ako nito kay Doc Leo eh. Tugon ni Daniel habang sinasapo ang sariling bibig. Kaunting kaalaman. May isang sekretong itinago ang binata. Ito ang pagiging anak ng pinakamayamang tao sa probinsya. Walang iba kung hindi ang kilalang si Don Lucio. Ito din ang tagapondo ng isang kilalang komunistang grupo sa bansa. Balik tayo sa kwento.
Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Wala naman akong sasabihin eh. Wika ni Mang Matias. Habang nakatitig sa binata, pinagmamasdan ng mga tao ang ilang kalalakihang nakahubad ng kanilang uniforme at isa-isang tumayo sa gitna ng baryo. Mga wala kayo sa ayos ah. Ito ba ang pinupuntahan ng pera ng tatay ko? Alam nyo ba na ang tatay ko ang pinakamalaking tagapondo ng mga gawain nyo? Ano kaya ang sasabihin ni tatay sa oras na malaman niyang ganito ang ginagawa nyo? Pangaral ni Leo sa mga kalalakian. Naku po, pasensya na po kayo. Hindi na po mauulit. Hindi po kasi namin alam na nandito po kayo eh. Tugon ng commander na lalo namang nagpainit ng ulo ni Leo. Di kung wala pala ako, uulit-ulitin nyo yung pang-aapi sa mga tao dito, ha? Muling tanong ni Leo. Hindi naman po ganoon, Doc Leo. Hindi na po kami uulit. Huwag nyo lang po kaming isumbong sa tatay nyo. Pakiusap ng commander. Biglang nakaisip ng paraan si Leo. Napalingon ito sa mga taga-baryo. O sige, pagbibigyan ko kayo pero sa isang kondisyon. Linisin nyo ang lahat ng natumbang puno dito. Lahat ha? Ayoko makakakita ng kahit isang dahong nakakalat sa mga daan. Wika ni Leo. Kagad namang kumilos ang mga ito. At sa loob ng 2 araw, nagawa nilang malinis ang lahat ng kalat na gawa ng mga nagdaang bagyo. Inutusan niya din ang mga itong siguraduhin ang kaligtasan ng mga tao doon sa baryo. Matapos ipagawa ni Leo ay kaagad nang nagpaalam ang mga kalalakian. Dito na nagsimula ang pagiging malapit ng doktor sa mga tao. Sinimulan na din ni Mang Matias ang pagtuturo kay Leo. Hindi lubusang maipaliwanag ng binata ang mga nangyayari habang nagsasanay ito. Ngunit kagaya nga ng laging sinasabi ni Mang Matias, hindi lahat ng bagay ay nangangailangan pa ng paliwanag. Kung minsan nangyayari lang ito ng walang dahilan. At ang mas mabuting manatili sa ganong sistema dahil gugulo lang ang isip ng tao kung pipiliting hanapan pa ng paliwanag ang mga bagay-bagay. Dahil sa pinasok ng binata, napilitan nitong mamalagi sa baryo. Pinauna nitong bumalik si Daniel upang magpaliwanag sa kanilang opisina. Paminsan ay bumababa ang binata sa bayan para mag-ulat sa kanilang opisina. Ang kanyang dahilan, kailangan ng doktor na mananatili sa baryo upang tignan ang kalusugan ng mga tao. Pinayagan naman siya ng kanilang pamunuan. Sa tagal ng panahon, nagawang matutunan ni Leo ang lahat ng itinuro ng matanda. Malaki ang naitulong nito sa kanyang propesyon bilang isang doktor dahil nagagawa niyang makapagpagaling ng may mga sakit na itinuturing ng ibang eksperto na imposible nang magamot. Ang buong akala ng binata hanggang sa panggagamot na lang ang matututunan niya kay Mang Matias. Ngunit laking gulat nito nang minsan isang araw may napadaang mga taga-syudad sa kanilang baryo. Kinausap ng mga ito ang kapitan at ayon naman sa kapitan, nakakuha ng permiso ang mga taong iyon na hukayin ang paligid ng baryo. Nagmina sila ng ginto. Ngunit alam ni Leo na protektadong lugar ang paligid ng baryo
dahil sa mga nakatirang hayop na doon lamang makikita. Kaya alam niyang hindi maaaring magbigay ng permiso ang sino mang nasa pamahalaan para galawin ang kabundukan. Kagad namang kinausap ng binata ang mga tao. Sinabi nitong siya ang gagawa ng paraan para hindi matuloy ang planong pagmimina sa lugar. Pinili din ng mga komunistang manatili sa lugar sa pag-uutos ng ama ni Leo. Kaya kahit papano, panatag ang binatang may laban sila kung sakaling magkaroon ng kaguluhan. Manong, mukhang hindi may iwasan ng magkaroon ng sagupaan dito sa baryo Dahil maaaring magpadala ng militar ang pamahalaan para paalisin mga tao. Mas mabuti kung hindi na ituloy ng binata ang sasabihin dahil kagad na itong dinuktungan ng matanda. Ililika sa mga tao. Alam mong makikipagpatayan ng mga taga-baryo kung sakaling may aagaw ng kanilang tirahan. Maging ako, Leo, hindi rin makakapayag na sirain ng mga taga-syudad ang lugar na ito. Kaya pasensya na, pero hindi ako sang-ayon sa mungkahi mo. Wika ni Mang Matias. Nauunawaan ko, Manong. Maging ako, ganun din naman yung nararamdaman ko Napamahal na sa akin ang lugar na to. Pero marami ang mapapahamak kung sakaling mangyari ang sinasabi ko. Manong, makinig naman po kayo sa akin Tugon ni Leo. Kung sakaling mangyari yon, Leo, kagaya ng sinabi ko, handa akong makipagpatayan. Alam kong nauunawaan mo ang nararamdaman ko. Pero kung sa tingin mong manganganib ka, hindi kita pipigilan. Maaari kang umalis kung gusto mo. Muling wika ni Mang Matias. Alam ni Leo na nag-aalala ang matanda sa mga tao. Kaya wala itong balak na iwanan ang lugar. Ipinangako sa sarili na kahit anong mangyari, mananatili siya sa baryo. Kinabukasan, maagang nagising ang lahat dahil umalingaw-ngaw sa paligid ang andar ng malalaking truck at makinaryang gagamitin sa paghuhukay. Humilera ang mga tao sa daan para harangin ang paparating na mga sasakyan. At hindi nga nagkamali si Leo. Naroon ang mga militar upang tumulong sa pagpapaalis. Hinanap ni Leo ang commander ng mga komunista. Sinabihan itong maging alerto kung sakaling magkaroon ng putukan. Opo, Doc Leo. Handa po kaming makipaglaban. Magpapadala ng karagdagang puwersa ang aming pinuno para tumulong. Kaya pakiusap, hanggat maaga pa, umalis na kayo. Wika ng commander. Hindi ako aalis, commander Isinumpa ko sa sarili ko na hindi ko iiwan ang mga taong nandito. Kahit ikamatay ko pa. At saka, hindi naman ako gagalawin ng mga yan Malaki ang magiging pananagutan nila sa aking ama kung sakaling may mangyaring masama sa akin. Tugon ni Leo. Matapos makipag-usap sa mga komunista, hinanap naman ito si Mang Matias. Natagpuan ng matanda sa unahan ng mga tao kasama ang kapitan. Nakisiksik ang binata sa karamihan upang makarating sa kinaroroonan ng matanda. Kaagad namang nagbigay ng daan ang mga tao nang mapansing si Leo ang dumadaan. Napangiti ang matanda nang makita si Leo. Kahit hindi ito magsabi, ramdam ng binatang natuwa ito sa kanyang naging pasya.
Ang buong akala ko ay naduwag ka na. Ngayon mo masasaksiyan ang buo kong kakayahan na alam kong kaya mo ring gawin, Leo. Basta magtiwala ka lang sa enerhiyang nakapaligid sa'yo. Wika ni Mang Matias. Lubos po ako naniniwala sa inyo, Manong. Ilang beses ko na pong nakita yung kaya niyong gawin eh. Kaya wala na akong dahilan para pagdudahan pa yung kakayahan niyo. Tugon ng binata. Ilang minuto pa ay huminto na ang sasakyan ng mga militar sa harapan ng mga tao. At gaya ng inaasahan, pilit silang pinapaalis ng mga ito. Pasensya na, pero hindi kami aalis sa lugar na ito. Kailangan nyo munang dumaan sa bangkay namin bago kayo makalusot. Wika ng kapitan. Kagad itong tinutukan ng baril ng isa sa mga sundalo. Huwag kang mag-alala. Dahil yun talaga ang utos sa amin. Ngayon, kung wala kang pagpapahalaga sa buhay nyo, sige, magmatigas kayo at unahin na kita. Wika ng sundalo. Laking gulat nito nang hawakan ni Leo ang dulo ng baril. Hindi ito kilala ng sundalo, kaya inakala niyang pangkaraniwang mamamayan lang ang binata. Laking gulat ng lahat nang biglang bigwasan ng isa pang sundalo si Leo na kagad namang inawat ng kanilang opisyal. Ano ba kayo? Hindi nyo ba nakilalang si Doc Leo yan? Dok, pasensya na po kayo ha. Baguhan kasi itong mga sundalong kasama ko eh. Bakit po kasi nandito kayo? Tanong ng sarhento. Nandito ako para makiisa sa mga tao. Alam kong hindi pwedeng makakuha ng permiso ang sino man para galawin ang lugar na to. Kaya hanggat maaari, huwag niyong konsente ng mga dayuhang namumuhunan na sirain ang kalikasan para sa kanilang pansariling kapakanan. Tugon ni Leo. Pasensya na, Doc. Pero hindi namin pwedeng hayaang mangibabaw ang personal na sentimiento sa utos ng mga nakakataas sa amin. Kaya ako nang nakikiusap sa inyo. Umalis ka na. Dahil maigpit ay pinag-utos ng pamahalaan na alisin sa daan ng sino mang magbabalak na harangin kami. Muling wika ng sarhento. Kung ganon, Sarento, gawin niyo ang nararapat. Pero huwag niyong aasahan na tutunganga lang kaming mga nandito at walang gagawin habang sinisira niyo ang tahanan namin. Wika ng kapitan. Sa pagkakataong iyon, walang awang hinampas ng baril ng sarhento ang matanda. At dito na nagsimulang magkagulo. Hindi na nagawa pang pigilan ni Leo ang mga tao. Kanya-kanyang bunot ng itak ang mga kalalakian. Maging ang mga kababaihan ay hindi pa rin nagpaawat. Binato ng mga ito ang mga sundalo ng kahit anong mahawakan hanggang sa umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Nanlaki ang mga mata ni Leo nang makitang bumagsak ang ilan sa mga kalalakian. Tumingin ito sa direksyon ng mga kasamahang komunista na nooy nag-aantay lang ng utos mula sa kanya. Marahang tumango ang binata. Biglang nagpaulan ng bala ang mga ito. Hindi inasahan ng mga sundalo ang presensya ng mga rebelde at lingid din sa kaalaman nila Leo na may nakasunod pang puwersa ang mga ito. Bago pa dumating ang pangkat na kasabay ng mga kagamitan, may nakapalibot na sa kanilang mga militar. Nagulat na lang ang binata nang isa-isang nagtumbahan ang mga kasamahan. Ang ilan sa mga ito, nagsipagtakbuhan para iligtas ang kani-kanilang mga buhay. Ngunit naiwang nakatayo ang kapitan
habang pilit na nakikipaglaban sa mga sundalo. Nagulat si Leo nang makita si Mang Matias na naglalakad papunta sa mga sundalo. Baliwala sa matanda ang bala mula sa mga kalaban. At ang mas lalong ikinagulat ng binata dahil isa-isang nagtalsikan ang mga sundalo. Sa bawat kumpas ng kamay ng matanda, isang kalaban ang nalalagas. Napakadami pang paparating, kaya inisip ni Leo ang tumulong. Naalala nito ang sinabi ng matanda. Huminga ng malalim ang binata at dali-daling tumakbo papunta sa tabi ni Mang Matias. Sinundan ang kilos nito. Ang buong akala ko, tutunganga ka na lang sa gilid at manonood. Wika ni Mang Matias. Hindi naman ako makakapayag ng papahamak kayo, Manong. Mawawalan ako ng kasama sa pag-inom ng mamahaling alak kung sakali. Tugon ni Leo. Ang ginawa ng dalawa ang tinatawag na sayaw ng kamatayan. Gamit ang pagkumpas ng mga kamay at galaw ng katawan. Nagagawa nilang utusan ang enerhiyang nasa paligid upang maging sandata. Ang sayaw ng kamatayan, isang uri ng sinaunang kakayahan mula pa sa mga manggagaway. Ito ang isa sa mga kinakatakutan ng mga mananakop noong kapanahunan. Maliban sa paggamit ng enerhiya, may kakayahan din ang sayaw ng kamatayang makapag-utos sa mga insekto at kung ano pang mga hayop. Ito ang pamamaraang ginagamit ng mga mambabarang upang mapasunod ang mga alaga. Balik tayo sa kwento. Hindi makapaniwala ang mga sundalo sa nakikita. 2 tao lang ang kanilang kalaban. Ngunit unti-unting nauubos ang kanilang panig hanggang sa tuluyan ng umatras ang mga ito. Maging ang mga kagamitan sa paghukay ay nagsipag-alisan na rin sa takot na masira ang mga ito. Bagaman nalagasan, masaya ang mga taga-baryo dahil nagtagumpay sila sa pagtatanggol ng kanilang lugar. Sa ngayon, nagawa natin silang pigilan at alam kong magbabalik sila. Kaya kailangan pagandaan. Wika ni Mang Matias habang ginagamot ang mga sugatang kababaryo. Huwag yun ang alalahanin yan, Manong. Ako na pong bahala sa bagay na yan. Magpapaiwan na din yung mga tao sa labas para tumulong sa pag-aayos ng baryo. Tugon ni Leo. Matapos makipag-usap sa mga taga-baryo, kagad bumaba ng bayan si Leo upang makipag-usap sa kanyang ama. Sumang-ayon naman ito sa gustong mangyari ng binata. At ilang araw lang, naaprubahan ng pamahalaan ang petisyon ng binata na huwag gagalawin ang baryo. Pinanagot din ang mga opisyales na nagbigay ng permiso sa mga dayuhan. Natuwa ang mga tao sa ginawang aksyon ng binata. Ito ang naging daan upang kilalanin ang lugar na protektadong bahagi ng probinsya. Pinili ni Leo ang ipagpatuloy ang pamumuhay sa baryo. Pinagsama ng binata ang kaalaman sa medisina at mga natutunan mula kay Mang Matias upang makatulong sa mga tao. Sa paglipas ng panahon, maraming nakakilala sa kakayahan ni Leo. Nakarating pa ito sa ibang bansa upang magsagawa ng maselang operasyon na isang maharlikang Arabo. Dahilan para manganib ang buhay ng binata dahil kaakibat ng gagawin niya. Ang banta na kung hindi niya magagawang pagalingin ng tao, ipapabitay siya ng pamilya nito. Ngunit panatag na isinagawa ni Leo ang operasyon at tagumpay niyang napagaling ang pinuno.
Nagbalik ito sa baryo. Masayang masaya ang mga tao nang makita ang binata. Ngunit sa paglipas ng panahon, bigla itong nawala. Walang sino man ang nakakaalam kung saan nagpunta si Leo. Ngunit may ilan ding nakakapagsabi na tuluyan na itong namundok kasama ng mga komunista. May ilan ding nagsabi na tinahak nito ang daan sa pagiging ermitanyo. Ganun pa man, hindi nakalimutan ng mga tao ang ginawang kabutihan ng binata. Natatak sa isipan ng mga ito na minsan ay may doktor na napadpad sa kanilang baryo upang maging tagapagmana ng isang ermitanyo. Kaunting opinyon para sa kwento. Una, pasensya na kung sa unang parte ng storya medyo may mga pukpok, maingay kasi dito eh. Pero para sa akin, may mga pagkakataon kasi na yung doktor sinasabi din sa pasyente na hindi doktor yung kailangan nila kung hindi albularyo. May mga pagkakataon din na yung albularyo mismo sinasabi na hindi sila yung kailangan ng pasyente, kundi kailangan nilang kumonsulta sa doktor. Kaya ba mga kabayan, anong opinion nyo sa ganitong usapin? Kayo nang bahala sa comment section. Salamat.